Tama? Isang malakas na amen. Amen. So ngayon, pag-uusapan natin ang wall ng ating buhay. Lahat ba tayo ay may malaking problemang kinaharap sa ating buhay? May wall or may mga hadlang sa atin para hindi natin makita yung mga pangako ng Diyos, para hindi natin makita yung mga gusto ng Diyos sa ating buhay, yung mga plano ng Diyos. Minsan hinahadlangan tayo ng malaking wall or malaking mga boundary na kung saan hindi natin tuluyang makita kung ano ba talagang plano ng Panginoon. Tama? Lahat ba may problema? Ako lang may problema. Lahat. Lahat naman tayo. Sa pag sinabi ng pastor, lahat po kami may problema. Pero nandito kami sa simbahan ito upang katagpuin ng Panginoon na mas kakila kaysa anumang problema kinaharap namin. Amen. Amen. So basahin ko po dito sa Joshua. Kung may mga Biblia po tayo, Joshua chapter 1. Chapter 6. Joshua chapter 6. 1 to 15. Basahin ko po dito, Joshua chapter 6, 1 to 15. Sabi ko dito, ang pagbagsak ng Jericho. Ang pamagat po niya ay pagbagsak ng Jericho. 1. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko sa inyo, mga kamay, ang Jericho upang sakupin ito at dapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kaway ay liligid palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Paunahin mo sa kaban ng tipan ang pitong paring may dalang trompeta na yari sa sungay. Sa ikapitong araw, 7 beses kayong liligid sa loob at ihipan, sa lungsod at ihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. 5. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. So, dyan po muna tayo. Let's pray po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ang bawat isa ay nandito upang sambahin ka, makinig na yung mga salita. Tulungan niyo, Panginoon, bawat isa amin na maging malambot ang aming mga puso upang mas lalo namin maunawaan ang iyong mga salita at pumasok sa aming mga buhay, Panginoon. Kayo po ang siyang tinataas po namin, dinadakila sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon, kung mapapansin natin dito, ang author po ng Biblia nito or ditong sa book na ito ay si Joshua. Or mapapansin natin na Joshua ang pangalan dito. Ngayon, bago po isinulat itong chapter 6, ang leadership ni Moises ay kailangan ng ipasa kay Joshua. Kasi si Moises ay mamamatay na sa oras na ito. Kaya sabi ni Moises, kailangan kong maipasa yung leadership na mayroon ako. Kailangan kong maipasa yung pamumuling mayroon ako. Kaya kung papansin natin sa verse 1, chapter 1 ng Joshua, 1 chapter 1:8, sabi dito, sundan ko po dito sa 7, basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mo mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises upang huwag susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Paggulay-gulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana ka at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. 9. Tandaan mo ang ibiniling ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Napapansin natin dito, bago pa ibigay ni Moises ang leadership niya kay Joshua, may tagubilin siya dito na kailangan mo, Joshua, na
basahin ang aklat. Ano yung aklat? Kapag sinabi aklat dito sa Old Testament, ito yung Torah, ang term na Torah, ibig sabihin, ito yung 5 libro na isinulat ni Moises. Ibig sabihin, babasahin ito, pag-aaralan to, at isasabuhay to. Ngayon, kung mapapansin natin, pag binasa ang Biblia, pag binulay-bulay ang Biblia, at sinundan na kasaad doon, sabi kay Joshua, sasagana ang iyong buhay at magtatagumpay ka. Tapos, hindi po ito natapos sa pagbabasa ng Biblia, may pangako dito sa verse 9. Sabi dito, tandaan mo ang tagubilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot at mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. O kaya, kumpleto yung tagubilin, kumpleto yung binigay na pagkasali ng leadership ni Moises kay Joshua, kasi alam ni Moises na malaking gera ang kakaharapin or malaking problema ang kakaharapin ni Joshua sa pamumuno kanino? Sa mga Israelita. Kasi yung unang paglalakbay ni Moises kasama yung mga Israelita, hindi sila nakapasok saan? Sa Promised Land. Yung journey nila, umabot ng napakahabang taon, pero hindi sila nakapunta sa Promised Land. Namatay na yung ibang generation, tapos hindi pa rin doon nakapasok sa Promised Land. Ngayon, itong 7 nilang journey, si Joshua na yung mamumuno. Kaya sabi ni Moises, kaya tandaan mo ito, magpakatatag ka. Ibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, kasama mo saan ka man magpunta. Binigyan ng tagubilin, mga promise, itong si Joshua, kasi alam na alam ni Moises na itong journey na nakakaharapin nila ay magbabago ng buhay ng bawat isa at buhay ng Israelita. Bakit? Yung unang generation hindi nakapasok. Kailangan itong 7 generation makapasok doon sa promise na. Ngayon, ito yung gagawin nila. Kung mapapansin natin, dito sa chapter 6, ang pamagat nito ay pagbagsak ng Jericho. Sa loob ng Jericho, nandun yung promised land. Nung paglalakbay ng mga Israelita kasama si Moises, dapat sa paglalakbay nila mula sa Egypto papunta sa Promised Land, dapat 11 days lang nandun na sila doon sa Promised Land. Bakit kaya hindi sila nakapasok or nakarating ng 11 days doon sa Promised Land? Kasi yung mga Israelita, punong-puno ng pagreklamo. Moises bakit mo kami inilabas doon sa Egypto, mamamatay kami dito sa labas? Bawat pagreklamo ay may nakahandang isang dahilan kung bakit hindi sila pwedeng makapasok sa Promised Land kasi nahahadangan ang kanilang paglaakad, nahahadangan ang kanilang pananampalataya sa pagreklamo nila. Ngayon, sabi ni Joshua, ipinahayag ng Panginoon, ito yung gagawin mo. May gagawin dito sila upang makapasok doon sa Promised Land. Ngayon dito, kung mapapansin natin, ang Jericho ay napapalibutan ng napakataas na pader. Halimbawa, itong Claveria, yung buong Claveria ay napalibutan ng buong pader. Ang taas ng pader ng Jericho ay 28 feet. Napakataas na ba yan? Napakataas yung pader, tapos yung kapal niya, 9 feet. Hindi pwedeng makapasok ang sinuman sa loob ng Jericho dahil sa sobrang taas at sobrang kapal ng pader. Bakit kaya pinapalibutan ang isang lugar ng isang pader? Pangsangga lang para hindi makapasok ang anumang nation upang guluhin sila. Ngayon, yung Jericho, ang ginawa nila, tumayo sila ng pader ng sobrang kapal at sobrang taas para ang Israelita at ang lahat ng Babylonia ay hindi makapasok doon. Ngunit sabi ni Yahweh, kailangan nyo makapasok doon kasi sinurvey nila yon. Kung mapapansin natin, may 10 tik-tik or 10 sugo na pumunta doon sa loob ng Jericho at tinignan yung paligid.
At sabi nila, napakaganda yung paligid. Ang sabi naman nung 10, napakapangit. Ngayon, itong dalawang nagsabi na napakaganda yung paligid sa loob ng Jericho or sa loob ng Promised Land ay si Joshua and sino yung siya? Si Caleb. Ngayon, alam na alam ni Joshua na napakaganda yung sa loob ng Promised Land. Kaya sabi niya, kailangan makapunta tayo doon at may tagubilin ang Diyos para sa atin. Ito yung gagawin nila. Una, sa verse 6, sabi dito, kaya tinawag ni Joshua ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kabanang tipan ni Yahweh na mauna ang 7 paring may dalang trompeta. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng kaban, ng tipan? Ito yung Ark of the Covenant. Ito yung parang box siya, napakalaking box, tapos may 4 na pare na magbubuhat doon. Pag ganyan siya, pag ganyan, tapos malaking box na bubuhatin ng 4. Yun ang kabanang tipan, yun ang tinatawag na Ark of the Covenant. Ngayon, iniingatan nila yon kasi yun ang nagsisimbolo ng presensya ng Diyos. Yung presence of God. At yung laman yon ay napaka-historic. Ang laman nun ay tungkod ni Aaron. Ang laman nun ay yung mana. Alam niyo yung mana? Yung umuulan na tinapay nung panahon ni Moises na kinukuha ng mga Israelita at kinakain. Ang laman yun ay mana at tungkod ni Aaron at kalansay ni Joseph. Joseph the Dreamer. Ngayon, na-preserve yun doon kasi nagsisimbolo yun ng presensya ng Panginoon. Kaya napakalaga sa kanila, sabi ni Joshua, kailangan dalhin ang kabanang tipan ni Yahweh na mauna ang 7 paring may dalang trompeta. Nakahanda na, magkakaroon ng parada sila, sabi dito sa 7, at sinabi naman niya sa mga taong bayan na lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo ang kabanang-tipan ni Yahweh ng mga sandatahang lalaki. Tulad ng sinabi ni Joshua, lumakad nga sa unahan ang kabanang-tipan, ang 7 paring may dalang trompeta, at habang lumalakad ay inihipan nila ang mga ito. Kung mapapansin natin, naglalakad na yung mga pare, dala na yung Ark of the Covenant, inihipan nila yung trompeta. 9, nauna sa mga pare ang unang hanay ng mga kawal, kasunod naman ng kaban ng tipan ang kawal na nasa panghuling hanay, samantala walang tigil ang tunog ng trompeta. Ngunit sinabi ni Joshua sa mga ito, huwag kayong sisigaw. Okay, may tagubilin, may warning. Huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggat hindi ko kayo binibigyan ng kudyat. 11. Sa utos nga ni Joshua, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kabanang tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Okay, babangon sila ng umaga, dala yung malaking kabanang tipan, dala yung mga trompeta, iikutin nila yung lungsod ng Jericho ng isang araw habang hindi tinitigilan yung pag-ihip ng trompeta. Tapos pagkalipot nila, babalik ulit sila doon sa kampo nila. Gagawin nila yon ng 7 araw. Okay, gagawin nila yung 7 araw at yung lungsod ng Jericho, napakalaki. Kung napakalaki yung lungsod ng Jericho, sa isang araw na pag-ibot nila, mukhang hindi nila yung matatapos kasi napakalaki yung Jericho eh. Tapos sabi dito sa verse 12, kinabukasan, maagang bumangon si Joshua, binuhat ng mga pari ang kabanang tipan ni Yahweh, at muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil na pag-ihip ng dala nilang trompeta. Muling pumwesto sa unahan nila ang unang hanay ng kawal, samantala ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kabanang tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trompeta. So sabi dito, nilikod nga nila minsan ang lungsod noong 2nd araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Kung i-imagine natin, nakakita na kayo ng parada. Yung parada na may mga tumutugtog, may trompeta, yun ang ginawa nila eh.
nauna yung mga kawal na may mga dalang trompeta, kasunod yung kabanantipan at buhat ng mga pare, at yung sunod yung hanay ng mga kawal sa panghuli. Ang sunod nun ay mga Israelita na. Alam niyo ba kung ilang Israelita ang pinangunahan ni Joshua? 2 million. Kapag 2 million ang pinamumunuan mo at magpaparada kayo, mahihirapan si Joshua kasi sabi dito, huwag kayong magsasalita kahit katiting man lang. At alam natin yung ugali ng mga Israelita na napakaikli yung pasensya nila sa pagsunod sa ating Diyos. Kaya hindi nga sila nakapasok sa promised land ng unang generation kasi unang pa lang, nandun na ang kanilang pagrereklamo sa ating Diyos. Kaya alam na alam ni Joshua na dapat hindi sila magsalita sa oras na ito. Kasi nung una, nagkasalita sila, hindi sila nakapasok sa promised land. Ngayon, magsasalita ulit sila at pagrereklamo, hindi ulit kayo makakapasok sa promised land. Kaya sabi ng Panginoon, ito yung gagawin mo, Joshua. Kailangan hindi sila magsasalita, walang magsasalita na kahit isa, na walang hudyat ng Panginoon at walang sisigaw. Ngayon, una, ang tinuturo ng Panginoon, sa kanilang journey ng pagsunod sa Panginoon, sa pagpasok nila sa promised land, kailangan nila ng absolute obedient. Kapag sinabing obedient, nahihirapan tayo sa pagsunod, tama? Kasi kung may mga pamaraan, may mga utos, kailangan mong sundin. Amen? Ngayon, kapag may utos na kailangan natin sundin, nahihirapan tayo kasi nandun yung posibilidad na hindi natin gusto kung ano yung pinag-uutos sa atin. Kaya ang mangyayari, nagkakaroon tayo ng partial obedience, sumusunod na tayo, pero yung puso natin ay hindi nakahanay sa gusto ng Diyos. Kaya sabi dito, absolute obedience ang hinihingi ng Panginoon sa kanila, sa pagsunod sa kanila, para makapasok nila sa promised land. Kaya itong pagsunod na mayroon sila, ay nagpapakita, yung points nito sa baba, ay the power of worship. Ang kapangyarihan ng kanilang pagsamba sa Panginoon. The moment na nagkaroon sila ng pagsunod sa Panginoon, ito'y nagpapakita ng pagsamba nila kay Yahweh, sa Diyos. Alam niyo ba, ang pagsunod natin ay nag-matter ito kung paano natin minamahal ng Panginoon. Kung gaano natin sinusunod ng Panginoon, ay nagpapakita din yun ng ating pagsamba sa Kanya. Kaya ang pagsamba, hindi lang kumakanta dito sa unahan, hindi lang tayo nagpapalakpak. Ang pagsamba ay yung pagsunod. Amen? Amen. Akala natin yung pagsamba, kumakanta lang eh. Pero kung sinasabi dito sa Biblia, ang pagsamba ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Pastor, napakahirap mong sumunod sa Diyos eh. Pero yun nga ang binibigay ng Diyos eh. Kailangan mong sumunod. Kailangan natin sundin yung kautusan. Kailangan natin sundin ang lahat ng tagubilin ng Panginoon. Kasi ang resulta doon ay kabutihan para sa atin. Kasi lahat ng pinagagawa ng Diyos ay lahat mabuti. Amen? Dahil ang Diyos natin, ang nature ng Diyos, ang essence ng Diyos ay siya'y mabuting Diyos. Kapag siya'y mabuting Diyos, ang lahat ng pinagagawa niya ay mabuti. Kapag sinunod mo yon, kabutihan ang madarama, ang mabibigay sa atin. Kaya sabi dito sa mga Israelita, kailangan natin magkaroon ng absolute obedience. Kailangan natin sumunod, kailangan tayong humanay, kailangan tayong magpila, kailangan natin dalhin yung Ark of the Covenant. Kasi kapag hindi tayo nakapila ang maayos, hindi natin dalhin yung Ark of the Covenant, hindi tayo makakapunta sa promised land. Kasi kapag hindi tayo nakalinya, ang gagawin nila, magkakawatak-watak sila at mag-iingay ang lahat ng Israelita. Alam nyo ba, kapag ang isa nagreklamo, lahat ng nagreklamo. Naranasan nyo na yan?